Bakit pinag-uusapan ng marami si Jared Kushner? Ano ang meron sa lalaking ito? Siya na nga ba ang Antikristo? Ilang araw na ang nakalipas, ibinahagi ni Jared Kushner ang isang balita na magtatatag ng kapayapaan si Donald Trump at ito nga po ang tinatawag na Board of Peace na nilagdaan ng Pangulo ngayong buwan ng Enero. Sinabi ni Kushner na ikinatuwa niya ito dahil ito'y magiging isang bagong makasaysayang panahon para sa gitnang silangan at Israel. Pero sa maraming mga Kristiyano, inuugnay nga nila ang Board of Peace na ito sa propesiya sa Biblia sa Book of Daniel tungkol sa peking kapayapaan na tila ito ay maghahanda ng daan para sa mga bagay na sinasabi sa Biblia na mangyayari sa mga huling araw. Ayon sa aklat ni Daniel at Apokalipsis, sinasabi na magkakaroon ng isang antikristong hari na lilikha ng isang peking kapayapaan kasama ang Israel. At sinasabi ng propesiya na hindi lamang ang antikristo ang magkakaroon ng kapangyarihan, kundi pati na rin ang ibang mga pinuno na makikipagtulungan sa kanya. Pero bakit naman pinag-uusapan ng marami si Jared Kushner? Sa unang termino ni Trump, si Jared Kushner ang biglaang lumabas at nagsimulang ayusin ang mga kasunduan para sa kapayapaan sa gitnang silangan. Siya ang bumuo ng kasunduang Abraham Accords. Ang Abraham Accords ay kasunduan ni Abraham, mga kasunduang diplomatiko na nilagdaan noong 2020 upang inormalize ang relasyon sa pagitan ng Israel at ang ilang bansang Arabo. Pinangasiwaan ito ng Estados Unidos sa ilalim ng Administrasyong Trump na naglalayong isulong ang kapayapaan, seguridad at kooperasyong pang-ekonomiya sa Middle East. Si Jared Kushner ay balain ni Donald Trump at magkasama nilang sinusubukang dalhin ang kapayapaan sa mundo at iba pang miyembro ng administrasyon ni Trump. Kamakailan lamang kahit na wala siyang opisyal na posisyon sa White House, siya pa rin ang nagtaguyod ng isang mahalagang kasunduan ng Israel kasama ang iba pang mga bansa sa kasalukuyang termino. Siya rin ang nagpayo sa administrasyong ito tungkol sa maaaring mangyari kung ang Gaza ay muling maisasaayos. Gumawa din siya ng mga plano para sa lungsod ng Gaza na pinapagana ng AI na tinatawag na proyektong Sunrise. Kilala na rin ni Jared Kushner si punong ministrong Benjamin Netanyahu mula pa nung siya'y bata pa. Kawili-wili lang na siya ngayon ay kaugnay sa lahat ng ito. Maraming mga nakapansin na ang mga bagay na ito ay nangyayari ng napakabilis, kaya naman nagkaroon sila ng iba't ibang uri ng haka-haka. Mayroong nagtaka at nagulat. Ito daw ay kapag mas malalim mong tingnan ang tungkol kay Kushner, marami rin ang nakakatuwang natuklasan. Siya lang naman ang nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaki at pinakakilalang building sa lungsod ng New York sa Estados Unidos, ang building na kilala sa tawag na 666. Binili ito ng Kushner Company sa halagang 1.8 bilyon o $600 milyong na 3 beses, na kung susumahin ito ay nangangahulugang 666. Alam naman natin na ang numerong 666 ay kilala na bilang ng halimaw na binanggit sa aklat ng pahayag sa Biblia, kung saan ay sumisimbolo sa isang antikristo o kapangyarihang kalaban ng Diyos. Meron din siyang mga negosasyon kasama ang Israel, kaya hindi nakakapagtaka ang sasabihin ng mga tao. Isa pa sa kawili-wiling bagay tungkol kay Jared Kushner na sinasabi ng mga tao ay ang kahulugan ng kanyang pangalan. Ang kanyang pangalan daw ay tumutugma sa 666 gamit ang Hebrew Madriya. Sa Biblia, ang pangalan ng isang individual ay kadalasang nauugnay sa kanilang layunin at pagkakakilanlan. Nakita natin iyon sa Panginoong Hesus o Yeshua. Ang ibig sabihin ng Yeshua ay kaligtasan. Dumating ang Panginoong Hesus para magdala ng kaligtasan. Ang pangalang Emmanuel ay nauugnay din kay Kristo. At ang ibig sabihin nito, ang Diyos ay kasama natin. Ang pangalang Abraham naman ay nangangahulugang ama ng maraming bansa. Kaya napakahalaga ng pangalan ng isang tao. Habang ang pangalang Jared Kushner, marami ang nagsasabi na ang kanyang pangalan sa Hebrew ay tumutukoy sa pagbaba o pagkahulog. Kaya naman ang internet ay nagkagulo. At yan ang dahilan kung bakit maraming mga tao ang gumagawa ng video patungkol sa kanya. Sa katunayan, kung pupunta ka pa sa kanyang personal na pahina sa Instagram, marami ang sari-saring komento na sinasabing maaaring siya na ang Antikristo. Ngunit mga kapatid, sa kabila ng mga haka-hakang ito, at alam naman natin na marami na ang nangyayari ngayon, maaari tayong magmasid pero hindi tayo magtutukoy ng sino mang tao bilang Antikristo dahil naniniwala tayo na kapag narito na ang Antikristo, walang magtatanong pa tungkol dito. Makikita na lamang natin na ang mga tao ay nagbubunyi at sumasamba sa kanya. Makikita na ang mga peking propeta ay gagawa ng mga panlilinlang at mga kababalaghan tulad ng sinasabi sa Biblia, at makikita mo na ang kalupitan na magdudulot ng unti-unting pagkawasak. Ang mga nakikita natin ngayon ay maaaring mga paghahanda ng daanan patungo sa mga bagay na iyon, pero walang nakakaalam kung kailan ito magaganap. Ang sigurado, ang mga propesiya sa Biblia ay hindi nagkakamali at ang mga bagay na ito ay magaganap. Kaya kapag nakikita ito ng mga tao, madali silang magsabing siya na ang Antikristo. Pero kailangan nating tandaan ang isang napakahalagang bagay. Ipinapakita sa Apokalipsis sa Kabanata 13 na magkakaroon ng 3 tauhan sa mga huling araw, hindi lamang ang Antikristo, ngunit magkakaroon din ng mga peking propeta. Ang peking propeta na ito ay isang relihiyosong tao na ang trabaho ay ipagawa sa mga tao na sambahin at igalang ang Antikristong hari.
Magkakaroon din ng isang dragon, si Satanas. Siya ang pangunahing nasa likod ng lahat ng ito na magmamanman at gagawa ng iba't ibang paraan para mangyari ang lahat ng mga bagay na ito. Hindi literal na lalabas at magpapakita si Satanas bilang isang dragon. Sa totoo lamang, hindi na nakakagulat kung susubukan ni Satanas na magbalat kayo o magkatawang tao. Bakit? Dahil palaging sinusubukan ni Satanas na gayahin ng Diyos. Isipin mo na lamang sinasamba natin ang Ama, Anak at Banal na Espiritu. Sa oras na iyon, susubukan ni Satanas na ipasamba ng mundo ang Antikristong hari, ang peking propeta at siya mismo. Magkakaroon ng isang masamang trinidad. Habang tinatakan tayo ng Banal na Espiritu sa oras na iyon, tinatakan ni Satanas ang kanyang mga tao ng tatak ng hayop. Kaya naman tulad ng pagkakatawang tao ng ating Diyos at pamamalagi niya sa mundong ito, hindi na nakakagulat kung susubukan ni Satanas na gumawa ng katulad nito sa pamamagitan ng teknolohiya. Lilitaw siya bilang isang tao ngunit tunay na masama para isulong ang isang bagong pandaigdigang kaayusan. Sila ang mga pinuno na hindi nagsusuot ng korona. Sila ay mga hari na walang kaharian, ngunit ang kanilang mga salita at gawa ay magbabago ng daan ng maraming tao sa mundong ito sa mga huling panahon. Mga kapatid, mahalagang tandaan na hindi natin maaaring basta ituring ang sinumang individual bilang ang Antikristo, batay lamang sa mga kasalukuyang kaganapan o mga pagkakataong tila umaayon sa mga propesiya. Ang Biblia ay nagbabala sa atin na maraming mangingibabaw ng mga tao at peking propeta ang lalabas sa mga huling araw para linlangin ang mga tao. Hindi tayo dapat na magpadala sa takot o haka-haka, kundi maging mapagmatsyag, manatiling tapat sa mga turo ng Biblia at umasa sa Banal na Espiritu para sa pagkaunawa. Sabi nga sa 2 Thessalonica 2 verse 3, huwag agad magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangangaral o pahayag o isinulat namin. Huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinakda sa kapahamakan. Mga kapatid, ang dapat nating sinisigurado ay ang magkaroon tayo ng tunay na kasiguraduhan ng ating kaligtasan sa Panginoong Hesukristo. Habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik, ating gampanan ang ating tungkulin na magpakita ng pag-ibig, katarungan at kagandahang loob at ipahayag ang mensahe ng kaligtasan sa lahat ng tao habang may panahon pa. Tandaan natin na ang mga propesiya ng Biblia ay ibinibigay hindi para takutin tayo, kundi para bigyan tayo ng pag-asa at patnubay, manatiling tapat sa Panginoon at sa kanyang mga salita anumang oras ay babalik na siya.